I'm very sorry, Mr. Alonso. The damage to your spinal cord is severe. Sa ngayon, hindi pa namin masasabi kung makakalakad kang muli. Ang mga salita ng doktor ay malinaw at matigas, parang martilyong pumupukpok sa katahimikan ng private room. Ngunit habang ang mukha ni Marco Alonso ay nagpapakita ng blangkong pagkagulat, isang bagay na hindi nakikita ng doktor ang nangyayari sa ilalim ng puting kumot. Dahan-dahan, halos hindi gumagalaw, pinakiramdaman ni Marco ang kalamnan sa kanyang kanang binti. Umigting ito. Isang maliit, kontroladong paggalaw na sumisigaw ng isang katotohanan. Isa itong malaking kasinungalingan. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng konsensya, ngunit agad niya itong iwinaksi. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang tiyuhin, ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat, na tumatawa habang nilulustay ang perang pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Hindi na. Hinding-hindi na siya magpapalinlang muli. Ito ang tanging paraan. Isang masakit at desperadong paraan para malaman kung ang pag-ibig na ipinapakita sa kanya ay totoo o isang palamuti lamang nagawa sa ginto at kasikatan. Marco, my love, oh my God! Ang pinto ay bumukas ng malakas at pumasok si Katrina Santos, ang kanyang magandang nobya, na tila isang bagyong may dalang perpektong luha. Yumakap ito sa kanya, maingat na hindi magulo ang kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mga hikbi ay malakas, ngunit napansin ni Marco ang mabilis na pagsulyap nito sa salamin sa tapat ng kama. Anong nangyari sa'yo? Mahal ko? Sinabi sa akin ng nurse na malubha ka raw. Hindi ko kinaya, Marco. Hindi ko kinaya. Humigpit ang yakap niya, ngunit naramdaman ni Marco ang pag-iingat sa bawat galaw nito. Ang mga kuko nitong perpektong nail art ay bahagyang nakaangat sa kanyang balikat, takot na masira. Ang mga hikbi nito ay parang musika na may tamang tiyempo, sapat lang para marinig sa buong silid. Katrina, tama na yan. Isang boses ang pumutol sa drama. Pumasok ang ina ni Katrina, si Imelda Santos, na may dalang mamahaling bag sa isang braso at mukha na puno ng pagkalkula sa kabila. Tinatakot mo lang lalo si Marco, sabi nito. Bagamat ang mga mata ay nakatutok kay Marco, sinusuri ang sitwasyon. Ano ba talagang nangyari, Marco? Maapektuhan ba nito ang lahat? Ang hindi masabing salita ay lumutang sa hangin. Ang kasal, ang negosyo, ang pera. Nagpanggap si Marco na huminga ng malalim at pagod. Hindi ko alam, tita. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Isang maliit na gasp ang kumawala kay Katrina. Si Imelda naman ay napakunot noo. Malinaw na iniisip na ang problemang ito. At sa gitna ng kanilang maingay na pag-aalala, doon niya napansin ang isa pang tao sa silid. Nakatayo malapit sa pinto, tahimik na parang anino, ay ang kapatid ni Katrina. Si Elara. Hindi niya ito gaanong kilala. Ang laging nasa likod lang ni Katrina sa mga family picture. Ang ampon na anak ng mga Santos. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito humihikbi. Nakatitig lang ito sa kanya at sa mga mata nito. Nakita ni Marco ang isang bagay na hindi niya nakita kay Katrina o kay Imelda. Totoong takot. Purong pag-aalala. Habang nag-uusap ang mag-ina tungkol sa kung paano sasabihin sa media ang balita, dahan-dahang lumapit si Elara sa kanyang kama. Hindi tumitingin sa kanya. Maingat nitong inayos ang kumot na nahulog sa kanyang dibdib. Ang pagdampi ng kamay nito ay magaan at puno ng respeto. Isang simpleng kilos na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan ay naramdaman niyang pinakatotoo. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon, pero sapat na para makita niya ang namumuong luha sa mga mata nito, bago ito mabilis na yumuko at umatras pabalik sa sulok. Biglang tumunog ang cellphone ni Katrina. Tiningnan niya ang screen at agad na tumayo. "Excuse me lang,
I need to take this, sabi niya. At mabilis na lumabas ng silid. Isinara ang pinto, pero hindi ng buo. Pinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Nagpapanggap na nahihilo, ngunit ang lahat ng kanyang pandinig ay nakatuon sa manipis na siwang ng pinto. Narinig niya ang boses ni Katrina, pabulong ngunit malinaw sa katahimikan ng hallway. Oo, totoo. Hindi makalakad. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. May saglit na katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang tumatak sa isipan ni Marco na parang markang bakal. Paano na ang karir ko nito? Ang hirap mag-alaga ng lumpo. Sa ilalim ng kumot, ang mga kamao ni Marco ay umigting. Wala nang pagdududa. Wala nang pagsisisi. Nagsimula na ang pagtatanghal. Ang mansyon ng mga Alonso ay parang isang palasyo, malawak at malamig. Ngunit sa nakalipas na linggo, para kay Elara, naramdaman niya itong parang isang mamahaling ospital. Ang katahimikan ay mabigat at ang bawat sulok ay tila nagpapaalala sa trahedyang sinapit ng taong nakahiga sa master's bedroom. Pagbalik ni Marco sa bahay, naging malinaw kaagad kung sino ang tunay na mag-aaruga sa kanya. Babe, I have a collaboration shoot today. Super important, sabi ni Katrina kaninang umaga habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. Ikaw na muna ang bahala kay Marco, okay? Just make sure he takes his medicine. Hindi na nagabalang sumagot si Elara. Araw-araw, ganito ang eksena. Laging may important meeting, urgent event, o deadline si Katrina. Ang pag-aalaga sa nobyo nitong lumpo ay isang responsibilidad na mabilis nitong naipasa sa kanya. Pumasok si Elara sa kwarto ni Marco. May dalang tray ng maligamgam na lugaw. Nakaupo ito sa kanyang high-tech na wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang dating CEO na laging puno ng awtoridad ay napalitan ng isang lalaking tahimik at malalim ang iniisip. Sir Marco, oras na po para sa almusal ninyo. Mahinang sabi ni Elara. Hindi ito lumingon. Sa mga unang araw, sinubukan niyang kausapin ito, ngunit madalas ay tango o hiling lang ang sagot nito. Ngayon, hinahayaan na lang niya ang katahimikan. Nilapag niya ang tray sa katabing mesa at inihanda ang mangkok. Isusubo na sana niya ang unang kutsara nang biglang bumukas ang pinto. Wait! Perfect timing! Sigaw ni Katrina. Hawak ang kanyang cellphone na nakasetup sa isang maliit na tripod. Gusto kong ipakita sa followers ko kung gaano ako ka-supportive na fiancé. Ngumiti si Katrina sa camera. Hi guys! Good morning! Nandito ako ngayon, ready to feed my brave Marco. Kahit anong mangyari, I'll always be by his side. Kinuha niya ang kutsara mula sa kamay ni Elara at walang ingat na isinubo ito kay Marco. Natapon ang kaunting lugaw sa bibig nito. Ngumiti si Katrina sa camera. Kinuhanan ng eksena at pagkatapos ay pinatay ito. Agad na nagbago ang kanyang muka. Ug, ang lagkit. Reklamo niya. Pinupunasan ang kanyang kamay. Ibinalik niya ang kutsara kay Elara. Ikaw na nga ang magtuloy niyan. May pupuntahan pa ako. At ganoon kadali. Umalis na ulit ito. Nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango at isang pusong nasasaktan. Napabuntong hininga si Elara at kumuha ng tissue para punasan ang gilid ng labi ni Marco. Hindi ito umimik, ngunit nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng kung ano, hindi niya masabi. Disgusto, lungkot. Pagkatapos mag-almusal, oras na para sa kanyang sponge bath. Ito ang parte ng araw na pinakakinakabahan si Elara. Ngunit alam niyang kailangan itong gawin. Sa tulong ng isang male nurse na dumarating tuwing umaga, inililipat nila si Marco sa kama. Ngunit ang pag-aalaga mismo, si Elara ang gumagawa. Maingat niyang pinunasan ng maligamgam na bimpo ang mga braso at dibdib nito. Ang balat nito ay mainit pa rin at puno ng buhay,
Taliwas sa sinasabi ng mga doktor, napayuko si Elara. Nahihiya sa lapit nila sa isa't isa, ngunit tinutuloy niya ang kanyang gawain ng may dignidad. Hoy Elara, ano ba yung ginagawa mo? Ang bagal-bagal mo naman. Pumasok si Imelda sa kwarto ng walang katok-katok. Huwag mong sabihin sa akin na nagpapantasya ka dyan habang ginagawa mo yan. Tandaan mo, utang mo sa amin ang lahat ng kinakain mo. Ang trabaho mo lang ay magsilbi. Naramdaman ni Elara ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Opo, Mama, sagot niya, hindi nag-aangat ng tingin. Nang umalis si Imelda, naiwan na naman ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ito. Habang tinutuyo niya ang likod ni Marco, bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang charity ball. 3 taon na ang nakalipas. Isinama siya ni Katrina dahil kailangan nito ng personal assistant. Habang abala ang lahat sa pakikipag-usap, tumakas si Elara sa isang sulok ng garden. Doon niya nakita si Marco Alonso, nakatayo mag-isa, malayo sa maingay ng mga tao. Lumapit ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. You look lost, sabi nito, na may maliit na ngiti. Medyo po, sir. Nahihiyang sagot niya. Tiningnan siya nito. Hindi tulad ng pagtingin ng ibang tao na parang hangin lang siya. Tiningnan siya nito na parang nakikita talaga siya. Lahat sila dito, ang pinag-uusapan ay negosyo at pera, sabi ni Marco. At ikaw, miss, ano ang pangarap mo? Natigilan si Elara. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyan. Ako po? Isang maliit na bakery lang po. Yun lang. Ngumiti ito. Isang tunay na ngiti na nagpaliwanag sa mga mata nito. That's a good dream. A simple and honest dream. Iyon lang. Pagkatapos noon ay tinawag na ito ng isang kasosyo. Ngunit ang ilang minutong yon ay tumatak sa puso ni Elara magpakailanman. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Tapos na ang kanyang gawain. Inayos niya ang kumot ni Marco hanggang sa dibdib nito. Magpahinga na po kayo, Sir Marco. Sabi niya, handa nang umalis. Tumalikod na siya para lumabas ng kwarto. Ngunit bago pa man siya makahakbang, naramdaman niya ang isang mahigpit na paghawak sa kanyang kamay. Natigilan siya, parang may kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatingin sa kanya si Marco. Ang mga mata nito ay matalim at puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Isang kilos na imposible para sa isang taong hindi makagalaw. Ang puso ni Elara ay nagsimulang dumagundong sa kanyang dibdib. Binitawan ni Marco ang kamay ni Elara na para bang napaso. Anong ginagawa niya? Isang maling galaw, isang paglabag sa sarili niyang mga patakaran at masisira ang lahat. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mga mata ng dalaga. Bago ito mabilis na tumalikod at lumabas ng silid, naiwan si Marco na nakikipagbuno sa sarili niyang damdamin. Ang plano niya ay simple lang. Patunayan na si Katrina ay isang oportunista. Hindi kasama sa plano ang maramdaman ang kakaibang bigat sa dibdib tuwing aalis si Elara sa kanyang tabi. Kinabukasan, naging mas malinaw ang lahat. Babe, kailangan kong puntahan itong charity event. Paalam ni Katrina. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang bestida na halos hindi angkop para sa isang charity event. Para din ito sa image natin, para ipakita na kahit may pinagdadaanan tayo, we are still strong. Tango lang ang isinagot ni Marco. Alam na niya kung saan ito pupunta. Kanina pa ipinadala ng kanyang tapat na assistant, si David, ang buong detalye ng gala night. Na iyon, isang party para sa mga mayayaman, hindi isang simpleng charity event. Huwag kang mag-alala, uuwi din ako kaagad, sabi pa ni Katrina at hinalikan siya sa noo. Isang halik na kasing lamig ng yelo. Pagkaalis ni Katrina, nag-vibrate ang cellphone na nakatago
Sa ilalim ng kanyang unan, isang mensahe mula kay David. Nasa venue na po siya, sir. Makalipas ang ilang minuto, isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito, may kasama itong litrato. Nasa litrato si Katrina, tumatawa ng malakas. At sa tabi niya, bumubulong sa kanyang tainga ay si Ricardo Vargas. Ang pinakamalaki niyang karibal sa negosyo. Matagal nang may alitan sa pagitan nila, isang digmaan na hindi nakikita ng publiko. Napangisi si Marco, ang isda ay kumagat na sa pain. Napakabilis, napakadali. Sunod-sunod na mga litrato ang dumating. Si Ricardo, na nag-aalok ng champagne kay Katrina. Si Ricardo na hinahawakan ang likod ni Katrina habang ginagabayan ito sa karamihan. Bawat isa ay isang ebidensya, isang pako sa kabaong ng kanilang relasyon. Naramdaman niya ang isang pamilyar na lamig sa kanyang puso, ang kasiyahan ng pagiging tama. Ngunit sa ilalim nito, mayroon ding pagod. Pagod na sa mga laro at kasinungalingan ng mundo. Isinara niya ang kanyang mga mata, iniisip ang susunod na hakbang nang marinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. Pumasok si Elara. "Sir Marco," sabi nito, "oras na po para sa gamot ninyo." Sa kamay nito ay isang baso ng tubig at ang mga tableta. Ngunit sa kabilang kamay, may dala itong isang libro. "Nakita ko po ito sa library ninyo," sabi niya, medyo nahihiya. "Paborito ko po itong kwento. Naisip ko po, baka gusto ninyong magbasa ako para sa inyo, para hindi kayo mainip." Hindi nakasagot si Marco. Sa loob ng isang linggo, si Katrina ay hindi man lang nag-alok na samahan siya. Ang tanging inaalala nito ay ang itsura niya sa labas. Pero si Elara, sa kabila ng pagiging abala sa pag-aalaga sa kanya, ay nag-isip pa ng paraan para pagaanin ang kanyang loob. Tumango siya. Naupo si Elara sa isang upuan sa tabi ng kama at nagsimulang magbasa. Ang boses niya ay mahinahon at malambing, isang agos ng kapayapaan sa magulong isipan ni Marco. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakinig, hindi sa kwento, kundi sa tunog ng boses nito. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya si Katrina, nakalimutan niya si Ricardo, nakalimutan niya ang kanyang plano. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng ito na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya alam na hinahanap niya. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol ng mag-vibrate ulit ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, isang tawag mula kay David. Kinailangan niyang sagutin ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas para kay Elara na huminto. "Excuse me?" sabi niya. Sinagot niya ang tawag, inilagay sa speakerphone ng mahina. "David, anong balita?" "Sir," sabi ng boses ni David sa kabilang linya, may halong pag-aalala. "Umalis na sila ni Katrina sa party. Magkasama sila." "Good. Sundan mo sila," utos ni Marco. "Sir, may isa pa po." Huminga ng malalim si David. "May narinig po ako. Kinausap ni Ricardo Vargas ang isa sa mga board members ninyo kanina. Mukhang may alam siya. May alam siya sa plano ninyo." Natigilan si Marco. Masyadong kalkulado ang mga galaw niya, sir. Hindi ito simpleng panunokso lang kay Ma'am Katrina. Parang alam niyang nanonood kayo. Ang kapayapaan sa silid ay biglang naglaho. Napalitan ng isang makapal na tensyon. Napatingin si Marco kay Elara na nakayuko at nagkukunwaring hindi nakikinig. Ang kanyang laro ay biglang naging mas komplikado at mas mapanganib. Hindi na lang siya ang mangangaso. Posible na siya rin pala ang pinapol. Ang mga salita ni David ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco hanggang kinabukasan. Parang alam niyang nanonood kayo. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Kung alam ni Ricardo ang kanyang laro, ibig sabihin ay hindi na ito isang simpleng pagsubok ng katapatan. Isa na itong digmaan kung saan si Katrina ay isa lamang piyesa at si Elara,
Si Elara ay isang inosenteng sibilyan na naripit sa gitna. Sa kabila ng panganib, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga sandali niya kasama si Elara ay naging kanlungan niya. Kainin niyo po ito, Sir Marco. Sinigang na hipon po. Paborito niyo daw po ito, sabi ni Manang. Sabi ni Elara isang tanghali, habang inilalapag ang isang mainit na mangkok sa mesa. Natigilan si Marco. Paano nito nalaman? Si Manang Rosa, ang matagal na nilang kasambahay. Ngunit ang mahalaga ay ang kilos. Hindi niya maalala kung kailan huling nagabala si Katrina na alamin kung ano ang paborito niyang pagkain. Salamat, Elara, sabi niya. At sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan nito nang walang miss. Nakita niya ang bahagyang pamumula sa mga pisngi nito. Ngumiti ito, isang maliit, nahihiyang ng ngiti na nagbigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Naging ritual na nila ang mga simpleng bagay. Sa umaga, pagkatapos ng sponge bath, kinukwento ni Elara ang mga balita na napanood niya sa TV habang pinapakain siya. Sa hapon, nagbabasa ito ng libro para sa kanya. At sa gabi, bago ito umuwi sa sarili nitong maliit na kwarto sa kabilang bahagi ng mansyon, tinitiyak nitong komportable siya. Isang hapon, habang nagbabasa ito, aksidente niyang nahulog ang libro. Nang yumuko si Elara para kunin ito, nahulog mula sa mga pahina ang isang lumang litrato. Nasa litrato si Marco, mas bata pa, kasama ang kanyang tiyuhin. Ang tiyuhin na nagtaksil sa kanya. Sino po siya? Tanong ni Elara. Habang inaabot pabalik ang litrato, nag-atubili si Marco. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata nito, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa tiwala na ibinigay niya at kung paano yun sinira. Hindi niya ibinigay ang lahat ng detalye, ngunit sapat na para maintindihan nito ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Kaya pala, bulong ni Elara, kaya pala mahirap para sa inyo ang magtiwala. Tumingin siya kay Marco, hindi nang huhusga, kundi may halong pag-unawa at awa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na may isang taong nakakaintindi sa kanya. Sa sakit, na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang kayamanan at kapangyarihan. Bilang kapalit, tinanong niya ito. Ikaw, Elara, ano ang kwento mo? Ikinuwento naman nito ang buhay niya bilang isang ampon. Ang pasasalamat niya sa pamilya Santos, ngunit kasabay nito ang pakiramdam na palagi siyang may utang na loob. Ikinuwento niya ang pangarap niyang magkaroon ng sariling bakery. Isang maliit na lugar kung saan siya ang magpapasya, kung saan hindi siya anino ng kahit sino. Matutupad din yan, sabi ni Marco. At sa loob-loob niya, nangako siya sa sarili na tutulungan niya itong tuparin iyon. Habang lumalalim ang kanilang koneksyon, lumalaki rin ang kanyang pagkakasala. Gabi-gabi, kapag mag-isa na siya, tumatayo siya mula sa wheelchair at naglalakad sa dilim ng kanyang silid para lang ipaalala sa sarili ang kasinungalingan niya. Paano niya sasabihin kay Elara na ang taong pinagkakatiwalaan nito, ang taong pinagsasabihan nito ng kanyang mga pangarap ay niloloko rin siya? Isang gabi, nanonood sila ng isang lumang pelikula. May isang eksena kung saan naghiwalay ang mga bida. Hindi napigilan ni Elara ang mapaluha. Pasensya na po, sabi niya. Pinupunasan ng kanyang mga mata. Mababaw lang po talaga ang luha ko. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Nag-aalinlangan. Gusto niyang punasan ang mga luha nito. Gusto niyang sabihin na huwag itong mag-alala, na nandyan siya. Ngunit ang kamay niya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Anong karapatan niya? Ang pinto ng kwarto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Katrina, lasing at galit. Natapos na siguro ang date nila ni Ricardo. Nakita niya ang posisyon nila. Magkalapit, nanonood ng pelikula. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa selos. Ano to? Anong ginagawa ninyo?
Sigaw niya. Tumuro siya kay Elara. At ikaw, ahas ka. Habang nahihirapan ang nobyo ko, nilalandi mo siya. Wala ka talagang utang na loob. Sa leeg ni Katrina, may isang maliit, pulang marka, isang hiki, halatang halata. Tiningnan ito ni Marco. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elara na nakayuko at nanginginig sa takot at kahihiyan. At sa sandaling iyon, ang galit ni Marco ay hindi para kay Katrina, para sa sarili niya. Ang mga masasakit na salita ni Katrina ay parang lason na kumalat sa buong silid. Pagkatapos ng eksenang yon, hindi na muling tumingin sa kanya si Elara. Ginawa nito ang mga gawain ng tahimik, may distansya at may pader na tila itinayo sa pagitan nila. Naramdaman ni Marco ang pagkawala. Ang munting kapayapaan na natagpuan niya sa piling ni Elara ay biglang binawi sa kanya. Ngayon, ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan ng kanyang plano. At ang planong iyon ay malapit nang maging mas delikado. Sir, kumpirmado, si Ricardo ay gumagamit ng impormasyon mula sa loob para sa isinasagawa niyang hostile takeover bid. Ulat ni David sa telepono isang gabi. Doon napagtanto ni Marco ang lalim ng bitag. Hindi lang si Katrina ang target ni Ricardo. Ang pang-aakit nito kay Katrina ay isang paraan lang para makakuha ng access, para sirain siya mula sa loob. Ang kanyang pagpapanggap na lumpo na dapat sana'y kanyang sandata ay naging kanyang kahinaan. Paano siya lalaban kung kailangan niyang manatili sa isang wheelchair? Gabi-gabi, kapag sigurado siyang tulog na ang lahat, doon lang siya nakakakilos ng malaya. Tumatayo siya mula sa wheelchair, naglalakad-lakad sa dilim ng kanyang opisina sa loob ng mansyon. Dito, sa gitna ng katahimikan, tinatawagan niya ang kanyang mga abogado at financial advisors, nagbibigay ng mga utos at nagpaplano ng kanyang kontra-atake. Kailangan nating unahan siya, David. Buy back our shares quietly. Utos niya isang hating gabi habang nakatingin sa city lights mula sa kanyang bintana. Isang araw, dumating si Katrina na may dalang mga dokumento at isang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hi babe, sabi niya, umupo sa gilid ng kama. Alam kong pagod ka na, kaya kinausap ko ang mga abogado. Para mapadali ang lahat, kailangan ko lang pirmahan mo itong special power of attorney para ako na ang makakapag-asikaso ng ilang bagay sa kumpanya para sa'yo. Ibinigay nito sa kanya ang folder. Nakita ni Marco ang pangalan ni Ricardo Vargas bilang isa sa mga consultant sa mga papeles. Napakatuso. Ginagamit nila ang sarili niyang nobya para ipasa sa kanya ang lubid na bibitayan niya. Tiningnan ni Marco si Katrina. Pagkatapos ay ang mga papeles. Hindi, sabi niya. Sa isang boses na mahinahon, ngunit matatag, nawala ang nangiti ni Katrina. Ano? Marco, tinutulungan lang kita. Sinabi kong hindi. Ulit niya. Tumayo si Katrina. Ang muka ay puno ng galit. Fine. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo akong sisisihin kung bumagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Tutal, ano pa nga bang magagawa ng isang lumpo? Padabog itong umalis, isinara ang pinto ng malakas. Nasaksihan ni Elara na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera sa sulok ang buong pangyayari. Nakita ni Marco ang awa sa mga mata nito at lalo siyang nasaktan. Ayaw niya ng awa, lalo na mula sa kanya. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco. Ang pagtanggi niyang pumirma ay siguradong magpapabilis sa mga plano ni Ricardo. Kailangan niyang makakuha ng isang mahalagang dokumento mula sa kanyang safe na nakatago sa likod ng isang painting. Huli na. Siguradong tulog na si Elara. Tumingin siya sa nakamonitor na CCTV sa kanyang tablet. Walang tao sa hallway. Dahan-dahan, tumayo siya mula sa wheelchair. Bawat galaw ay maingat. Tinungo niya ang pader, inalis ang painting, at binuksan ang safe.
Samantala, sa kusina, hindi mapatulog si Ellara. Ang mga salita ni Katrina kanina ay umuulit sa kanyang isipan. Naaawa siya kay Marco. Nag-aalala siya. Naisip niyang dalhan ito ng isang basong maligamgam na gatas para makatulong sa pagtulog nito. Dala ang tray. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Marco. Bukas ng bahagya ang pinto. "Sir Marco?" Mahinang tawag niya. Walang sagot. Itinulak niya ng bahagya ang pinto. Madilim sa loob. Ang tanging ilaw ay mula sa siwang ng bintana. Ang wheelchair ay naroon sa tabi ng kama, ngunit wala si Marco. Kinabahan siya. Saan ito nagpunta? Baka nahulog. Pumasok siya sa silid. At doon, sa ilalim ng kama, may isang bagay na kumislap dahil sa sinag ng buwan. Yumuko siya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Isang pares ng mamahaling leather shoes, ang paboritong sapatos ni Marco. Ang mga sapatos ay nakatayo ng perpekto. Malinis, walang anumang bakas ng pagkasira mula sa isang aksidente. At higit sa lahat, ang mga ito ay nasa posisyon ng isang taong kakatayo lang mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Napaatras, si Ellara, ang tray na dala ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi maaari. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at mula doon ay lumabas si Marco. Nakatayo. Matangkad at malakas. Hawak niya ang isang folder. Natigilan siya nang makita si Ellara. Ang mukha niya ay nababalot ng pagkagulat na hindi maitatago. Ang gatas ay bumagsak mula sa kamay ni Ellara. Ang baso ay nabasag sa sahig. Ang tunog nito ay kasing bingi ng pagsabog ng kanyang mundo. Nakatitig lang sila sa isa't isa sa gitna ng dilim at ng nabasag na salamin. Ang laro ay nabunyag na. Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Marco sa harap niya, malakas at buo. Walang bakas ng pagiging lumpo, walang bakas ng kahinaan. Ang tanging naroon ay ang pagkagulat sa kanyang mga mata na mabilis na palitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Ellara. Para kay Ellara, ang oras ay tila bumagal. Ang kanyang isipan ay nagpupumilit na iproseso ang nakikita. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang oras at pag-aalaga. Ang lalaking pinagsabihan niya ng kanyang mga pangarap. Ang lalaking sinimulan niyang hangaan. Ellara, nagsimulang magsalita si Marco, humakbang pasulong. Ang paghakbang na yon ang gumising sa kanya. Automatiko siyang napaatras na para bang ang presensya nito ay isang apoy na nakakapasong. Nadulas po ako, nanginginig niyang sabi, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga bubog, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. "Pasensya na po. Lilinisin ko po kaagad. Hayaan mo na yan," sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at pilit. "Ako na." Ngunit hindi nakinig si Ellara. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kahit anong bagay, para lang hindi harapin ang katotohanang nakatayo sa harap niya. Kinabukasan, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lang iyong masamang panaginip. Baka nananaginip lang siya, o baka epekto lang yon ng pagod. Pumasok siya sa kwarto ni Marco, na ngayon ay nakaupo na ulit sa kanyang wheelchair, mukhang normal, mukhang mahina. Ngunit iba na ngayon, iba na ang kanyang paningin. Nagsimula niyang mapansin ang mga bagay na hindi niya pinapansin noon. Ang paraan ng paghigpit ng kamay nito sa braso ng wheelchair kapag may biglaang tunog. Isang reaksyon na masyadong mabilis para sa isang taong may pinsala sa gulugod. Ang talas ng mga mata nito na sumusunod sa bawat galaw sa silid, hindi tulad ng blangkong tingin ng isang pasyente. Ang halos hindi mapansing pagigting ng mga kalamnan sa binti nito kapag tinutulungan niya itong ilipat sa kama. Bawat maliit na detalye ay parang isang patak ng lason
na unti-unting pumapatay sa pag-asang nagkamali lang siya. Ang kumpirmasyon ay dumating makalipas ang 2 araw. Dumating ang abogado ni Marco, si Attorney De Vera. Gaya ng dati, nagdala si Elara ng kape sa study. Hahakbang na sana siya palayo nang marinig niya ang kanyang pangalan mula sa loob ng silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Napatigil siya. Itinago niya ang sarili sa likod ng pader. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Napatunayan ko na ang lahat, ati, sabi ng boses ni Marco. Malinaw at walang bakas ng kahinaan. Si Katrina ay hindi karapat-dapat. Nakikipagkita siya kay Ricardo. Handa siyang ipagkanulo ako para sa pera. May saglit na katahimikan. Pero si Elara, hindi ko sinasadyang isali siya dito. She wasn't part of the plan. So, what's the next step, Marco? Tanong ng abogado. Kailan mo balak tapusin ang pagpapanggap na ito? Hindi ko pa alam, sagot ni Marco, at narinig ni Elara ang pagod sa boses nito. Naging komplikado ang lahat. Mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Hindi na narinig ni Elara ang mga sumunod na salita. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Isang malaking, kalkuladong plano. Isang pagsubok. At siya? Isa lang siyang hindi sinasadyang variable. Isang collateral damage sa laro ng mga mayayaman. Ang bawat mabuting salita, ang bawat sandali ng pag-uusap, ang bawat tingin na akala niya ay may kahulugan, lahat ay bahagi ng isang entablado. Ang pag-aalaga niya, ang pag-aalala niya, ang namumuong pagtingin niya. Lahat iyon ay tinanggap ng isang lalaking hindi naman pala nangangailangan nito. Ginamit siya. Ang pakiramdam ay hindi lang sakit. Ito ay kahihiyan. Isang malalim na kahihiyan na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niyang napakamura ng kanyang pagkatao, na ang kanyang kabaitan ay isang bagay na madaling sukakatin at gamitin. Bumalik siya sa kwarto ni Marco. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Nasa wheelchair na ulit ito, nakatingin sa labas ng bintana. Tila walang nangyari. Kinailangan niyang kumawala sa emosyong nagbabantang sumabog sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa banyo para ayusin ang ilang gamit. Habang inaayos niya ang mga tuwalya, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Isang maliit na itim na bagay na nakasuksok sa gilid ng flower vase. Isang recording device. Pinulot niya ito. Hindi niya alam kung paano, pero pinindot niya ang play button. Narinig niya ang sarili niyang boses. Nagbabasa ng libro. Narinig niya ang kanilang mga pag-uusap. Ang kwento niya tungkol sa pangarap niyang bakery. Ang lahat ay nakarecord. Ito na ang huling patak. Hindi lang siya isang variable. Isa siyang ebidensya. Lumabas siya ng banyo, hawak ang recorder. Si Marco ay lumingon at sa unang pagkakataon, nakita nito ang nasa mga mata niya. Hindi na pag-aalala, hindi na awa, kundi ang malamig at basag na katotohanan. Naglakad si Marco palabas ng silid pagkatapos umalis ng kanyang abogado. At doon, sa hallway, naghihintay si Elara. Nakatayo ito, hindi gumagalaw. Ang muka ay basang-basa sa mga luhang tahimik na dumadaloy. Nakita ni Marco ang itsura sa mukha nito. Isang pinaghalong sakit at pagtataksil na parang isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. At alam niya, alam na nito ang lahat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Nakatitig si Elara kay Marco. Ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya pinupunasan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang mahina, ngunit matalim, puno ng lahat ng sakit at pagtataksil na nararamdaman niya. Huminga ng malalim si Marco. Nawala na ang pagkukunwari. Ang tanging natira ay ang isang lalaking nahuli
Sa sarili niyang bitag, "Elara, hayaan mo akong magpaliwanag," sabi niya, humakbang palapit. "Magpaliwanag?" Umiling si Elara, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. "Ipaliwanag na ano? Na lahat ng ito ay isang laro, na ang pag-aalaga ko, ang mga kwento ko, ang mga pangarap ko, lahat yon ay parte lang ng isang pagsubok para sa kapatid ko." "Hindi totoo yan. Ang nangyari sa atin, totoo yon," desperadong sabi ni Marco. "Hindi ka kasama sa plano, Elara, pero dumating ka at binago mo ang lahat." "Binago ang lahat?" tanong ni Elara. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit at bighati. "Paano ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo ngayon? Ang buong pagkatao mo sa harap ko ay isang malaking kasinungalingan. Ang Marco na nakilala ko, yung nangangailangan ng tulong at nakikinig, hindi pala siya totoo." Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay sa palad ni Marco ang maliit na libro na lagi niyang binabasa para dito. "Hindi ko alam kung alin dito ang totoo at alin ang hindi, pero tapos na ako sa larong ito." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. "Saan ka pupunta?" habol ni Marco. "Aalis," sagot ni Elara, hindi lumilingon. "Babalik ako sa lugar kung saan ang mga tao ay totoo, kung saan ang kabaitan ay hindi isang bagay na ginagamit para sa isang eksperimento." Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at kinuha ang kanyang bag. Inilagay niya roon ang iilang damit niya. Wala siyang gaanong pag-aari. Ang buong buhay niya sa mansyon na ito ay nakasilid sa isang maliit na maleta. Sinundan siya ni Marco. "Elara, please, huwag kang umalis. Mag-usap tayo." Huminto si Elara sa harap ng pinto. Hinarap niya si Marco sa huling pagkakataon. "Alam mo kung ano ang pinakamasakit, Marco?" sabi niya. "Ang mga luha ay muling dumaloy. Pinaniwala mo ako na may nakakita sa akin, na may isang taong nakakita sa tunay na ako, hindi lang bilang anino ng kapatid ko. Pero ang totoo, ginamit mo lang din ako tulad ng lahat. Ikaw ang pinakamasaklap sa kanilang lahat dahil pinaniwala mo akong iba ka." Sa mga salitang iyon, lumabas siya ng pinto. Lumabas siya ng mansyon. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at malamig na bahay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Marco na siya ay tunay na tinalo. Hindi ni Ricardo, kundi ng sarili niyang mga kasinungalingan. Pinakawalan niya ang nag-iisang totoong bagay na dumating sa buhay niya. Habang pinapanood niya ang paglayo ni Elara, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang emergency call mula kay David. "Sir, inilabas na ni Ricardo. Nag-launch siya ng full-scale hostile takeover at may kasama siyang alas." Biglang bumukas ang malaking telebisyon sa sala na tila may nag-set nito para bumukas sa eksaktong oras na yon. Isang breaking news alert ang lumabas. Nasa screen si Ricardo Vargas, nakaupo sa isang press conference, at sa tabi niya, umiiyak at mukhang kaawa-awa, ay si Katrina. "Ako po ay biktima," humihikbing sabi ni Katrina sa mga kamera. "Nilinlang po ako ni Marco Alonso. Ginamit niya ang kanyang sakit para manipulahin ang aking damdamin at kontrolin ang aming relasyon. Isa po siyang manloloko." Napatulala si Marco. Binaliktad ni Ricardo ang buong kwento. Sa mata ng publiko, si Marco ang kontrabida. Siya ang nanakit. Siya ang nagsinungaling. Nawala na si Elara. Ang kanyang kumpanya ay inaatake. Ang kanyang pangalan ay sinisiraan. Nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng kanyang palasyo, napapaligiran ng kanyang kayamanan. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na nawala sa kanya ang lahat. Ang panonood sa press conference ay parang panonood sa isang perpektong scripted na dula. Si Katrina, ang umiiyak na biktima. Si Ricardo, ang matapang na tagapagligtas. At si Marco,
ang malupit at mapanlinlang na kontrabida. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroong isang malinaw at malamig na determinasyon. Tapos na ang laro. Oras na para harapin ang katotohanan. Sa loob ng sumunod na 24 na oras, hindi natulog si Marco. Ang kanyang bahay ay naging isang war room. Puno ito ng mga abogado, public relations experts at financial analysts. Ang lalaking nagpanggap na lumpo ay nawala na. Ang bumalik ay si Marco Alonso, ang CEO, tus walang awa, at ngayon, may isang bagay na ipinaglalaban na mas malaki pa sa pera. Ipinaglalaban niya ang kanyang pangalan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, ipinaglalaban niya ang isang malayong pag-asa na baka sakaling mapatawad siya ni Elara. David, sabi niya sa kanyang assistant, magpatawag ka ng sarili nating press conference bukas ng umaga. Sa Alonso Tower, walang itatago. Kinabukasan, ang media room ng Alonso Tower ay puno ng mga mamamahayag. Ang hangin ay mabigat sa pag-aabang. Inaasahan ng lahat na makita si Marco Alonso sa isang wheelchair, isang talunang tao na handang magpaliwanag. Ngunit hindi iyon ang nakita nila. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Marco Alonso. Nakatayo. Naglalakad. Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong silid. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Tumayo si Marco sa podium, kalmado at kontrolado. Tiningnan niya ang bawat isang kamera na para bang hinahanap niya ang isang partikular na manonood. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya. Ang pangalan ko ay Marco Alonso at oo, hindi ako lumpo. Hindi niya sinubukang magdahilan. Hindi siya nagtago sa likod ng mga teknikalidad. Nagpanggap ako. Pag-amin niya. At iyon ay isang pagkakamali na habang buhay kong pagsisisihan. Nagawa ko yon dahil sa takot. Isang takot na dulot ng mga nakaraang pagtataksil na sumira sa aking tiwala sa mga tao. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang plano na subukan si Katrina. Ang kanyang pagkadismaya. At pagkatapos, nagsalita siya tungkol kay Elara. Sa gitna ng aking kasinungalingan, may isang taong nagpakita sa akin ng totoong kabaitan. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Ang pangalan niya ay Elara Reyes. Wala siyang kasalanan sa gulong ito. Naging biktima siya, hindi lang ng laro ko, kundi ng sarili niyang kabutihan. Sa harap ninyong lahat, humihingi ako ng tawad sa kanya. Elara, patawarin mo ako. Pagkatapos, bumaling siya sa isyu ng kumpanya. Ngunit ang aking personal na pagkakamali ay hindi nangangahulugan na hahayaan kong sirain ng isang oportunista ang aking kumpanya. Sa isang malaking screen sa likod niya, sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya. Isang recording ng pag-uusap ni Katrina at Ricardo kung saan pinagpaplanuhan nila ang pagkuha sa yaman ni Marco. Mga email mula sa isang espiya sa loob ng kumpanya ni Marco na nagpapadala ng impormasyon kay Ricardo. Mga bank transfer. Ang bawat ebidensya ay isang bomba na sumasabog sa mga kasinungalingan ni Katrina at Ricardo. Ito ay hindi isang pagliligtas, deklara ni Marco. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa silid. Ito ay isang corporate sabotage na binalot sa isang pekeng love story. At hindi ako papayag na magtagumpay ito. Natapos ang press conference, iniwan ni Marco ang media sa isang estado ng pagkabigla at kaguluhan. At pagbalik niya sa kanyang opisina, pagod ngunit may pakiramdam ng kaluwagan, inabot sa kanya ni David ang isang telepono. Sir, this is for you. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Nasa probinsya ako. Huwag mo na akong hanapin. Iyon lang. Walang pangalan. Ngunit alam niya, si Elara, napanood niya. Ang probinsya ay ibang-iba sa mundo ni Marco. Ang hangin ay sariwa.
Ang mga tao ay simple at ang oras ay tila mas mabagal. Pagkatapos ng press conference, iniwan ni Marco ang lahat ng gulo sa Maynila sa kamay ni David at ng kanyang mga abogado. Mayroon lang siyang isang misyon, hanapin si Elara. Hindi naging madali. Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng probinsya na minsang nabanggit nito. Nagtanong-tanong siya, nagpakita ng litrato, at pagkatapos ng 2 araw na paghahanap, isang matandang babae sa palengke ang nagturo sa kanya. Si Elara, ang bagong panadero, doon sa dulo ng kalyang yan. Yung maliit na bahay na may amoy ng tinapay. Sinundan ni Marco ang direksyon at doon niya nakita isang maliit na tindahan na may karatulang gawa sa kamay. Elara's Panaderia. Mula sa bintana, nakita niya si Elara. Nakasuot ito ng simpleng bestida at apron. Ang buhok ay nakatali. Ang kanyang mga kamay ay puno ng harina habang nagmamasa siya ng tinapay. May isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting payapa at kontento na hindi niya kailanman nakita noong nasa mansyon pa ito. Para siyang nanonood ng isang anghel sa sarili nitong paraiso. At siya ang demonyong gustong pumasok. Huminga siya ng malalim at lumapit sa pinto. Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ang nagpaangat ng tingin ni Elara. Nang makita niya kung sino ang nakatayo roon, ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Ang saya sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng pamilyar na sakit. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. "Napanood mo," sabi lang ni Marco. Hindi iyon tanong. Tumango si Elara. "Oo, napanood ko. Magaling kang magsalita sa harap ng kamera." May bahid ng panunumbat sa kanyang tono. "Hindi iyon para sa kamera, Elara. Para sa'yo yon," sabi ni Marco. Lumapit sa counter na naghihiwalay sa kanila. Ang bawat salita ay totoo. Hindi sumagot si Elara. Nagpatuloy lang ito sa pagmamasa. Ngunit mas madiin na ngayon ang kanyang mga kamay. "Hindi ako naparito para humingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang mga salita." Pagpapatuloy ni Marco. "Naparito ako para sabihin sa'yo ng personal ang lahat. Para ipakita sa'yo." Ikinuwento niya ang lahat. Ang takot niya. Ang sakit ng nakaraan. Ang pagkakamali niya. Hindi siya nagdahilan. Inamin niya ang kanyang kasalanan. Pagkatapos niyang magsalita, katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog lang ng pagmamasa ni Elara ang maririnig. "Salamat sa pagpunta," sabi ni Elara sa wakas. Hindi pa rin tumitingin. "Pero kailangan ko nang magtrabaho." Ito ay isang malinaw na pagtataboy. Ngunit hindi umalis si Marco. Inilapag niya sa counter ang isang brown na envelope. "Hindi ito para bilhin ang kapatawaran mo," mabilis niyang sabi. "Bago pa mangyari ang lahat ng ito, nangako ako sa sarili ko na tutulungan kitang tuparin ang pangarap mo. Ito ang titulo ng lugar na ito. Nakapangalan sa'yo. Bayad na." Tiningnan ni Elara ang envelope. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Marco. Kaya kong itayo ito ng mag-isa." "Alam ko," mahinahong sagot ni Marco. "Ituring mo na lang itong bayad pinsala para sa lahat ng sakit na naidulot ko. Pagkatapos, hindi na kita guguluhin." Nag-atubili si Elara. Kinuha niya ang envelope, ngunit hindi niya ito binuksan. Tumalikod na si Marco para umalis. Bawat hakbang palayo ay parang may tinik sa kanyang puso. "Marco," tawag ni Elara. Huminto siya, ngunit hindi lumingon. "Saan ka pupunta?" "Hindi ko alam," pag-amin niya. "Maghahanap siguro ng hotel." May ilang segundong katahimikan. "May maliit na kwarto sa likod," sabi ni Elara. "Pwede kang manatili doon, kung gusto mo, para hindi masayang ang pamasahe mo." Dahan-dahang lumingon si Marco.
Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Elara. Hindi pa ito kapatawaran, ngunit hindi na rin ito pagtataboy. Ito ay isang maliit na siwang, isang simula. Hindi ako aalis dito, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Hanggat hindi mo sinasabing okay na ang lahat o hanggat hindi mo ako tuluyang pinapaalis. Ang sumunod na mga araw ay isang tahimik na sayaw ng 2 taong sinusubukang hanapin muli ang kanilang lugar sa mundo ng isa't isa. Hindi sinubukan ni Marco na pilitin ang sarili niya kay Elara. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga kamay. Kinabukasan, nakita siya ni Elara sa labas. Inaayos ang tumutulong bubong ng bakery gamit ang mga materyales na binili niya mula sa bayan. Nang sumunod na araw, tinulungan niya ang isang matandang kapitbahay na buhatin ang mga sako ng bigas. Hindi siya kumilos na parang isang bilyonaryo. Kumilos siya na parang isang ordinaryong tao na gustong maging kapaki-pakinabang. Nanonood lang si Elara mula sa malayo. Nakikita niya ang pagod sa mukha ni Marco sa pagtatapos ng araw. Nakikita niya ang mga paltos sa mga kamay nito na hindi sanay sa mabibigat na gawain. At unti-unti, ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Isang hapon, habang abala si Elara sa paggawa ng pandesal, pumasok si Marco sa kusina. Ang mukha ay puno ng harina. Naisip ko baka kailangan mo ng tagamasa, sabi nito, na may alanganing ngiti. Hindi napigilan ni Elara ang mapangiti. Hindi ka marunong. Pwede mo akong turuan, sagot ni Marco. At tinuruan niya ito. Magkatabi sila sa harap ng mesang puno ng harina. Sa una, ang mga galaw ni Marco ay magaspang at nakakatawa. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang matuto. Ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit paminsan-minsan at sa bawat pagdampi, ang kuryenteng dati nilang naramdaman ay bumabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, mas kalmado, mas sigurado. Sa mga gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, nauupo sila sa labas ng bakery, umiinom ng kape, at pinapanood ang mga bituin. Nag-uusap sila. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap, tungkol sa mga pangarap. Isang gabi, habang nanonood sila ng balita, sa isang maliit na TV, lumabas ang isang ulat. Si Ricardo Vargas ay formal ng kinasuhan ng corporate fraud at stock manipulation. Ang kanyang mukha sa TV ay malayo na sa kumpiyansang itsura nito noon. Sa isang maikling interview, nabanggit na si Katrina Santos ay tumakas patungong ibang bansa matapos siyang iwanan ni Ricardo at kanselahin lahat ng kanyang endorsement deals. Ang social media queen ay naglaho na. Ang kanyang kasikatan ay naging abo. Pinatay ni Elara ang TV. Hindi ka ba masaya? Tanong niya kay Marco. Nanalo ka? Umiling si Marco. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Ang pagkapanalo ko ay hindi noong bumagsak sila, Elara, sabi niya. Ang tunay na panalo ay noong pinayagan mo akong manatili dito. Sa mga salitang yon, nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Elara. Nakita niya ang pagbabago sa kanya. Ang Marco sa harap niya ngayon ay hindi na ang mapaghinalang bilyonaryo na nakilala niya. Siya ay isang lalaking natutong magpakumbaba. Isang lalaking natuklasan na ang tunay na halaga ay wala sa pera o kapangyarihan. Hinawakan ni Elara ang kamay ni Marco. Ang mga kamay nito, na dati pumipirma lang ng mga kontrata, ay magaspang na ngayon dahil sa trabaho, ngunit para sa kanya, mas totoo ito. Marco, sabi niya, tinatanggap ko na ang bayad pinsala mo. Ngumiti si Marco, isang ngiti na puno ng pag-asa. Talaga? Oo, sabi ni Elara. Pero may isang kondisyon. Kahit ano, hindi ka na aalis. Kailangan ko ng permanenteng tagamasa ng tinapay.
Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco. Isang ngiti na nagpaliwanag sa buong paligid. Hinila niya si Elara palapit sa kanya at sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin sa probinsya, sa harap ng isang maliit na panaderya na simbolo ng kanilang mga pangarap, hinalikan niya ito. Hindi ito isang halik ng pagnanasa o pag-aari. Ito ay isang halik ng pagbabalik loob, ng kapatawaran, at ng isang bagong simula. Magkahawak kamay silang umupo, nakasandal sa isa't isa, pinapanood ang tahimik na gabi. Ang mansyon sa Maynila ay isang malayong alaala na lamang. Ang drama, ang kasinungalingan, ang sakit. Lahat ay bahagi na ng nakaraan. Iniyakap ni Marco ang kanyang braso kay Elara. Ito ang tunay na kayamanan, bulong niya. Sumandal si Elara sa kanyang balikat. Ang puso ay payapa. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon. Dito, sa gitna ng amoy ng bagong lutong tinapay, sa piling ng isa't isa, natagpuan nila ang kanilang tunay na tahanan.